Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan idol. Kabanata 541, Kabanata 541, Patayin, ayan. Si Vice Leader Mark Livingston ay umungal sa galit, ang brat na ito na nagngangalang Manuel Bennett ay nangangahas na patayin ang aking anak. Kung hindi ko siya papatayin, hindi ako karapat-dapat na maging Vice Leader ng 10,000s of Swords Gate. Isang batang brat mula sa sekular na mundo ang nangahas na pukawin tayo, ang 10,000s of Swords Gate, naghahanap lang siya ng kamatayan. Ang aming 10,000s of Swords Gate ay isa sa nangungunang sinaunang martial arts sect sa East Nation, na magkabalikat kasama ang mga nangungunang sekta tulad ng Shaolin, Wudang, MA at iba pa. Kung hindi natin aalisin ang batang ito, tuluyan na tayong mawawalan ng mukha. Sect Leader, humihingi ako ng pahintulot na magtungo sa River City at i-execute itong Manuel Bennett. Sect Leader, humihingi din ako ng permiso na bitayin siya. Ang mga matatandang naroroon ay sunod-sunod na umungal, ang kanilang mga mata ay puno ng pagpatay. Ang 10,000s of Swords Gate, isa sa mga nangungunang sinaunang martial arts sect sa East Nation, ay may malakas na kapangyarihan at matayog na posisyon. Saan man sila pumunta, sila ay sinasamba at iginagalang ng hindi mabilang na mga tao. Pero hindi nila akalain na sa pagkakataong ito ay may maglalakas loob na manggulo sa kanila. Natural, hindi nila ito matiis. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng maitim na asul na damit na may kulay abong buhok ay nagsabi, "Robert Hyatt, bakit ang batang ito na nagngangalang Manuel Bennett ay nang ahas na patayin ang mga miyembro ng ating 10,000s of Swords Gate?" Bukod pa rito, hindi mahina si Jared Colton at ang iba pa, kabilang sila sa tuktok ng kanilang mga kapantay. Pero namatay pa rin sila sa kamay ng brat na ito. Ipinapakita nito, may kaunting lakas ang batang ito. Malakas din kaya ang background niya. Siya ba ay tinatawag na heavenly genius na disipulo ng ilang nangungunang sinaunang martial arts sect? Ang matandang ito ay walang iba kundi si Paul Sean, ang ika-4 na elder ng 10,000s of Swords Gate. Itinaas ni Gary Luther ang kanyang kamay at sinabi, "Ika-4 na elder, masyado kang nag-aalala, nag-imbestiga na ako." Maaaring may ilang koneksyon at background ang batang ito sa sekular na mundo. Ngunit, sa ancient martial world, wala siyang background at hindi isang alagad ng anumang sekta sa pinakamataas na antas. Kumunot ang noo ni Paul Sean at sinabing, kung ang batang ito ay walang kahit kaunting sinaunang martial background, paano siya maglalakas loob na harapin ang ating 10,000s of Swords Gate? Ito ay sadyang hindi may isip. Malamig na sinabi ni Gary Luther, pagkatapos mag-imbestiga, nalaman kong ang batang ito ay walang awa at mapagpasyahan. Ang sinumang sumasalungat sa kanya ay napupunta sa isang kakilakilabot na estado. Ang 12 pangunahing pamilya ng River City ay nag-provoke sa kanya at lahat ay direktang pinunasan niya. Sa tingin ko ang batang ito ay gumagawa ng mga bagay ng walang pag-iingat nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Malamig na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Paul Sean. Aniya, kung ganoon, wala nang masasabi pa. Magpadala ka na lang ng pumatay sa kanya. Nag-isip si Gary Luther, ika-4 na elder, sasabihin ba natin ito sa ika-3 elder? Pagkatapos ng lahat, si Jared Colton ang kanyang pinakamahalagang disipulo. Huwag na nating istorbohin si third senior brother. Umiling si Paul Sean at sinabing, nasa kritikal na sandali ng kanyang closed-door cultivation ang third senior brother. Kung alam niyang napatay si Jared Colton, tiyak na makakaapekto ito sa kanya. Dapat nating sabihin sa kanya pagkatapos niyang lumabas. Sige. Tumango si Gary Luther at nagsabi, pagkatapos ay maghahanda akong ibaba ang mga tao sa bundok, pumunta sa River City at patayin ang batang iyon. Mariing sinabi ni Mark Livingston, leader ng sekta, huwag mong problemayan ang iyong sarili sa maliit na bagay, hayaan mong ako na ang bahala dito. Gusto kong personal na patayin ang batang ito para makapaghiganti at mahugasan ang kahihiyan ng anak ko. Mataimtim na sinabi ni Gary Luther, bitawan mo ako. Kailangan kong personal na ipaghiganti si Elena. Tumigil na kayong lahat sa pagtatalo, hayaan niyo na ang matanda at patayin ninyo ang brat na ito.
Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong robe, slim at matangkad, na may balbas na kahawig ng Chinese character na, ba, ang malakas na nagsalita. Ang matandang ito ay si Charlie Skinner, ang ika-9 na elder ng 10,000s of Swords Gate, na kilala rin bilang Red Sky Swordsman. Tumango si Paul Sean at sinabing, hayaan ang 9th junior brother na pangasiwaan ito, sa paraang ito ay magiging garantisadong tagumpay. Iniyuko ni Gary Luther ang kanyang kamay at sinabi, ika-9 na elder, ikinalulungkot kong abalahin ka sa paglalakbay na ito. Mayabang na sinabi ni Charlie Skinner, huwag kang mag-alala, kapag bumaba na ako sa bundok, siguradong patay ang brat na ito. Gary Luther na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ika-9 na elder, syempre kailangang patayin ang bata, ngunit hindi mo rin dapat pabayaan ang sinuman sa kanyang tabi. Walang problema. Ngumisi at tumango si Charlie Skinner, kahit na ang batang ito, o ang mga tao sa paligid niya, papatayin ko silang lahat. Sinabi ni Mark Livingston, pasasalamatan ko kung maibabalik ng 9th elder ang ulo ng batang ito upang parangalan ang espiritu ng aking anak sa langit. Sige, kukunin ko ang ulo niya. Sumang-ayon kaagad si Charlie Skinner. Kinabukasan, madaling araw. River City. Divine River Garden. No. 8 Villa. Maagang nagising si Manuel Bennett at pagkatapos mag-practice sandali ng kanyang mga kasanayan, pumunta siya sa kusina upang magluto ng almusal. Nang matapos ang almusal, nag-uusap at nagtatawanan sina Julia Stewart at Prajna Bates habang pababa sila mula sa itaas. Julia, Prajna, magandang umaga. Lumabas sa kusina si Manuel Bennett na may hawak na plato, nakangiti at bumabati. Sabi ni Prajna Bates na may nakakasilaw ng ngiti, "Good morning Mr. Bennett." "Kuya Bennett, may naamoy akong masarap mula sa malayo, anong niluto mo ngayon?" Patakbong pumasok si Barden Bard mula sa labas. Pumasok din si Lily Tisdale. Nakangiting sabi ni Manuel Bennett, "You have quite the timing. Always here just in time for meals." "Kuya Bennett, tutulong ako." Malaki ang ngiti ni Barden Bard at nagmamadaling pumunta sa kusina. Tumakbo sina Lily Tisdale at Barden Bard sa kusina at tumulong sa pagdadala ng mga plato. Sa panahon ng almusal, kinagat ni Manuel Bennett ang piniritong itlog at tinanong si Julia Stewart, "Julia, kumusta ang kumpanya kamakailan?" Matagal na siyang tumatakbo at hindi niya inaasikaso ang mga gawain ng kumpanya, ni hindi niya ito matutulungang mag-alala at malutas ang mga problema. Biro ni Julia Stewart, "Wow, I can't believe you, the busy man, even remembers the matters of the company. Naalala mo na ba sa wakas na ikaw ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya?" Sumagot si Prajna Bates, "Sister Stewart, nagtatanong lang si Brother Bennett. Hindi mo dapat ito seryosohin." Walang magawang tumingin si Manuel Bennett kay Prajna Bates. Yung babaeng yun, laging gumagawa ng mga bagay para pukawin ang kaldero. "Well, seseryosohin ko." Napabuntong hininga si Julia Stewart at sinabing, kamakailan, ang kumpanya ay nasa isang matatag na yugto ng pag-unlad. Lahat ay maayos. Napasok na natin ng buo ang pamilihan ng South City Province, at ang mga pamilihan sa mga karatig probinsya at lungsod ay karaniwang napasok na rin. Gayunpaman, kamakailan lamang ay nakarinig ako ng isang piraso ng balita. Iniulat, ang Kyoto Davies family ay naghahanda na magpadala ng isang tao sa River City upang magtayo ng isang sangay. Nalilitong tanong ni Manuel Bennett, ano ang sitwasyon nitong Davies family? Sinabi ni Julia Stewart, ang pamilya Davies ay isang sinaunang medikal na pamilya sa Kyoto at sinasabing ang kanilang ninuno ay ang sikat na sinaunang doktor na si Ethan Hyde. Bilang isa sa 6 na first-class na pamilya sa Kyoto, ang Davies family ay may malaking kapangyarihan at sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga industriya. Ang Heath Medical Group na kanilang nilikha ay umuunlad ng halos 20 taon. Mayroon silang mga sangay sa maraming lungsod sa Hilaga at Timog, na kumukuha ng maraming merkado para sa mga kosmetiko at produktong pangkalusugan. Minsang bumili ang pamilya ng Jordan ng lihim na race eta mula sa kanila. Nakikita ko. Tumango si Manuel Bennett bilang pag-unawa, pagkatapos ay sumimangot at sinabing,
ano ang ibig sabihin ng Davis family na ito ay pupunta sa River City upang magtatag ng isang sangay? Sinusubukan ba nilang makipagkumpetensya sa atin para sa merkado? Malamang. Tumango si Julia Stewart at nagpatuloy, pero hula lang iyon, hindi pa malinaw ang eksaktong sitwasyon. Siyempre, ang Heath Pharmaceutical ay may malaking kapangyarihan. Kung maaari tayong makipagtulungan sa kanila, ito ay isang win-win situation. Umiling si Barden Bard at sinabing, Sister-in-law, maganda ang ideya mo, pero natatakot ako na baka may malisyosong intensyon sila. Kabanata 542, Kabanata 542, Elinda sa problema. Nagkikimkam ng masamang intensyon. Kumunot ang noo ni Julia Stewart, at sinabing, hindi naman dapat, di ba? Kung tutuusin, ang ating East Beauty Pharmaceuticals at ang kanilang Heath Pharmaceuticals ay walang intersection, at walang puot o sama ng loob sa pagitan natin. Sumagot si Manuel Bennett, ang mga alalahanin ni Neil Kuntz ay hindi makatwiran. Kung tutuusin, ang negosyo ay parang larangan ng digmaan. Sa ngayon, napakalakas ng pagunlad ng East Beauty Pharmaceuticals, at malamang na tina-target ito ng ilang malalaking grupo ng pharmaceutical sa East Nation. Dapat mayroong ilang malalaking grupo ng parmasyutiko na gustong makipagtulungan sa amin, at natural na may mga gustong ibagsak kami. Kaya, hindi natin maaaring baliwalain ang panganib ng Heath Pharmaceuticals. Naiintindihan. Tumango si Julia Stewart, at sinabing, gayunpaman, ang aming East Beauty Pharmaceuticals ay hindi na ang maliit na kumpanya na dati, na nagpapahintulot sa iba na magkatay ng kusa. Kung talagang gusto ng Heath Pharmaceuticals na makitungo sa amin, kailangan nilang timbangin kung sulit ito o hindi. Sinabi ni Manuel Bennett, sa anumang kaso, maging maingat lamang. Kung may anumang problema na hindi mo kayang hawakan, tandaan mong sabihin sa akin. Sige. Sumang-ayon si Julia Stewart. Biglang may naisip si Manuel Bennett at sinabing, siya nga pala, Julia, sa paglago ng East Beauty Pharmaceuticals at paglawak ng merkado. Umaasa lamang sa Jade Beauty Facial Mask, Divine Hair Growth Liquid, at ang 7 Treasures Fortifying Pills, ay kulang pa rin sa competitiveness. Kaya, magbibigay ako ng 3 panglihim na recipe para sa aming East Beauty Pharmaceuticals. 3 pa. Nang marinig ito, napatulala si Julia. Nabatid na ang bawat lihim na recipe na ibinigay ni Manuel Bennett ay hindi mabibili ng salapi. Sa hindi inaasahan, plano talaga ni Manuel Bennett na magbigay ng 3 panglihim na recipe. Oo. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at mabilis na nag-edit ng 3 sikretong recipe at ipinadala ito kay Julia, at sinabing, Julia, ipinadala ko ang 3 sikretong recipe na ito sa iyong mailbox. Kinuha ni Julia ang kanyang telepono, binuksan ang kanyang mailbox, at nalilitong tumingin dito, ano itong Nourishing Cream for Firming Skin, Shy Flower Alluring Ointment, at Moon Closing Aromatic Liquid, na sikretong recipe. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, itong Nourishing Cream for Firming Skin, ay isang beauty secret recipe na ginamit nina Janetta at Janie. Ang Shy Flower Alluring Ointment, ay isang beauty secret recipe na ginamit ni Dao Chan. Ang Moon Closing Aromatic Liquid, ay isang beauty secret recipe na ginamit ni Moira. Ano? Biglang nagulat si Julia Stewart, ginamit ba talaga ni Janetta at Janie, Dao Chan, at Moira ang 3 beauty secret recipe na ito? Siyempre, totoo sila. Wala talagang pagkakamali. Tumango si Manuel Bennett. Ang iba't ibang sinaunang recipe sa The Medical Immortals Treasure, na itinuro sa kanya ni Neil Kuntz ay pawang tunay at mahalaga. May mga pumanaw at may mga nawala. Sa katunayan, si Manuel Bennett ay palaging mausisa. Sino ang eksaktong nag-compile ng The Medical Immortals Treasure, ang mahiwagang sinaunang aklat na medikal na ito? Talaga bang pinagsama-sama ito ng isang walang kamatayan? Kung hindi, bakit isasama ang hindi mabilang na mga nawawalang kasanayan sa acupuncture, mga kasanayan sa pagtatakda ng buto, mga diskarte ng mahiwagang doktor, mga diskarte ng Daoist doktor, at iba't iba pang sinaunang talaan?
Kung alam ng labas ng mundo na mayroon siyang, The Medical Immortal's Treasure, ang ganitong uri ng medikal na sinaunang aklat, walang alinlangang maaagaw sila ng hindi mabilang na mga tao. Kaya, ito rin ang dahilan kung bakit palaging pinapaalalahanan siya ni Neil Kuntz na huwag ilantad ang kanyang pagmamay-ari ng The Medical Immortal's Treasure. Si Julia Stewart ay mukhang tulala sa tatlong sikretong recipe sa kanyang telepono habang ang kanyang buong pagkatao ay natulala. Alam na alam niya kung gaano kahalaga ang tatlong lihim na recipe na ito. Sa sandaling kumalat ang tatlong lihim na recipe na ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa buong merkado ng kosmetiko ng East Nation. Kuya Bennett, ang galing mo. Nag-thumbs up si Neil Kuntz kay Manuel Bennett, mayroon ka pang mga beauty secret recipe na ginamit ng pinagnanasaan ni Clancy na sina Janetta at Janie, pati na rin ang kilalang apat na magagaling na dilag. Ang galing! Minsan gusto kong buksan ang iyong ulo at tingnan kung gaano karaming mga bagay ang mayroon ka doon. Napailing na lang si Bennett sabay ngiti at hindi na nagpaliwanag pa. Tumingin siya kay Julia at sinabing, Julia, ibigay ang tatlong lihim na race eta na ito sa pangkat ng pananaliksik at pagpapaunlad sa lalong madaling panahon, at hayaan silang magmadali upang bumuo ng mga produkto. Kung kailan ilulunsad ang mga produktong binuo mula sa mga lihim na race eta na ito, ikaw ang baalang mag-ayos. Sige, naiintindihan ko. Tumango si Julia at saka tumingin kay Bennett na nakangiti. Bennett, pakiramdam ko ang East Beauty Pharmaceuticals ay parang ikaw lang ang nagdadala nito mag-isa. So, how about we switch positions? You become the largest shareholder, and I'll be the second largest shareholder. What do you think? Paulit-ulit na umiling si Bennett. Please, huwag na lang. I'm doing just fine as the second largest shareholder. Bukod dito, ang East Beauty Pharmaceuticals ay hindi lang sinusuportahan ko. Nagbigay lang ako ng ilang lihim na recipe. Sinabi ni Julia, ang mga lihim na recipe na ibinigay mo ay maaaring suportahan ang hindi mabilang na mga kumpanya ng parmasyutiko. Tumawa si Bennett, Julia, huwag kang mag-alala. 6 na sikretong recipe pa lang ang nailabas ko. Sa sandaling lumago pa ang East Beauty Pharmaceuticals, maglalabas ako ng higit pang mga lihim na recipe para gawin itong mas mapagkompetensya. Dahil nangako akong tutulungan kang kumuha ng East Beauty Pharmaceuticals sa buong bansa at sa buong mundo, dapat kong tuparin ang aking salita. Manamham. Malakas na tumango si Julia, malalim na naantig, Bennett, salamat. Silly, ano ang pagpapasalamat mo sa akin? Masayang tumawa si Bennett, napakamot sa ilong ng babae. Anong ginagawa mo? Nagkunwaring galit si Julia, agad na namula ang mukha niya sa pink. Nagreklamo si Barden Bard, sinasabi ko, Brother Bennett, sister-in-law, maaari mo bang isaalang-alang ang nararamdaman naming mga asong walang asawa? Okay lang ba talaga sa inyong dalawa na ipakita ang pagmamahalan nyo ng ganito? Natawa si Bennett, ikaw kalbo, balak mo bang magpakasal at magkaanak din? Napabuntong hininga si Barden Bard, dapat mong isaalang-alang ang nararamdaman ni Mr. Tisdale. Huwag mo akong idamay. Inilibot ni Lily Tisdale ang kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Bennett at Julia at humagalpak ng tawa. Pagkatapos ng almusal, si Bennett at ang iba ay papunta na sa kumpanya. Ngunit sa sandaling ito, may tumawag sa cellphone ni Bennett. Inilabas ni Bennett ang kanyang telepono at nakitang mula ito sa Vice-Presidente ng Western Medicine Association na si Mr. Smith. Naguguluhan siya. Ano ang gustong itawag sa kanya ng matanda? Hindi na masyadong nag-isip si Bennett at sinagot ang tawag. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, dumating ang nag-aalalang boses ni Mr. Smith. Mr. Bennett, please save our president. Save our president, Elinda. Iligtas ang iyong presidente. Natigilan si Bennett, nakasimangot, Mr. Smith, anong nangyari kay Elinda? Malungkot na sinabi ni G. Smith, Mr. Bennett, isang linggo na ang nakalipas, isang kakaibang nakakahawang sakit ang sumiklab sa isang maliit na bayan sa Layton City, Windmill Country, na naging sanhi ng maraming tao ang na-hospital at namatay. Kaya, pinangunahan ng aming Pangulo ang aming koponan sa maliit na bayan upang iligtas ang mga pasyente at maghanap ng paraan upang malutas ang nakakahawang sakit.
Ngunit kahapon, sa kasamaang palad ay nahawa ang ating Pangulo habang sinusubukang iligtas ang isang pasyente. Matapos ang isang araw at gabing pagliligtas, hindi pa rin nagigising ang ating Pangulo, at tayo ay naliligaw. Napakasama ng kalagayan ng Pangulo. Kung hindi siya magpapagamot, natatakot ako na hindi siya makalipas ng alas 12 ngayong gabi. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Bennett, at umungal, ang daming problema ni Elinda, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Kabanata 543, Kabanata 543, Demigod ng Martial Arts. Si Elinda ay kapwa niya kaibigan at kanyang half-apprentice. Hindi man masyadong nakakasama ang babae, nag-iwan na ito ng malalim na impresyon sa puso niya. Ang babaeng ito ay napakabait, masinsinan sa kanyang trabaho, at pinahahalagahan ang bawat buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babae ngayon ay nakatagpo ng ganoong kalaking problema at hindi na makaligtas ng pasado alas 12 ngayong gabi. Kaya kahit anong mangyari, kailangan niyang iligtas siya. Nang marinig ang sigaw ni Manuel Bennett, napatingin silang lahat sina Julia Stewart, Prajna Bates, Lily Teasdale at Barden Bard. Bihira nilang makita si Manuel na nagwawala. Sumigaw si Smith na may umiiyak na boses, Mr. Bennett, akala namin ay mapapagaling namin ang Pangulo, ngunit sino ang nakakaalam na ito ay napakaseryoso. Mr. Bennett, pakiusap, dapat mong iligtas ang Pangulo. Napakabait ng Pangulo, kahit sa ang sulok ng mundo magkaroon ng epidemya, makakarating siya doon sa lalong madaling panahon. Hindi talaga siya pwedeng mamatay. Sinabi ni Manuel, well, huwag tayong mag-aksaya ng mga salita, kumukuha ako ng pinakamabilis na paglipad patungong Windmill Country ngayon. Mabilis na sumagot si Smith, okay, sasanduan kita pagkatapos. Tumugon si Manuel ng, at saka ibinaba ang telepono. Manuel, anong nangyayari? Mabilis na tanong ni Julia Stewart. Sina Prajna Bates, Lily Teasdale, at Barden Bard ay tumingin din kay Manuel. Maikling sinabi ni Manuel kay Julia at sa iba pa ang sinabi ni Smith. Matapos marinig ang sinabi ni Manuel ay natigilan silang apat. Pagkatapos nito, sinabi ni Manuel, kailangan kong magmadali sa Windmill Country para gamutin si Elinda. Nag-aalalang tanong ni Julia Stewart, Miss Elinda won't really. Hindi, talagang hindi. Umiling si Manuel, hanggat humihinga pa si Elinda, kaya ko siyang iligtas. Tumango si Julia Stewart, Manuel, pakitiyak na pagalingin mo siya. Kahit na nakaramdam siya ng selos kay Elinda. Pero, sobrang nirerespeto niya si Elinda. Maganda ang ugali ng babaeng ito, at ang pagiging presidente ng Western Medicine Association sa murang edad ay nagpapatunay na hindi kaduda-duda ang kanyang mga kakayahan. Talaga. Madiin na tumango si Manuel. Sige, huwag na tayong magsayang ng salita, pupunta ako sa airport ngayon. Nagmamadaling naghanda si Manuel para pumasok sa sasakyan. Sinabi ni Barden, Kuya Bennett, sasama ako sa iyo. Kuya Manuel, sasama din ako sa iyo, baka may maitulong tayong dalawa. At ako. Ipinahayag din ni Lily at Prajna ang kanilang intensyon na pumunta. Nag-isip sandali si Manuel, saka tumango, sige, sabay na tayo. Sa ngayon, sina Julia Stewart at Nancy Maddox ay pinuprotektahan ng mga tauhan na ipinadala ni Sheridan Jules at David Herdman. Mayroon ding mga tao mula sa Hidden Dragon Pavilion na nagpoprotekta sa kanila ng palihim, hindi dapat magkaroon ng anumang malubhang isyu sa kaligtasan. Sinabi ni Julia Stewart, kung gayon hayaan mo kaming paalisan ka. Okay. Tumango si Manuel. Kasunod nito, sumakay si Manuel at ang kanyang team sa kotse at dumiretso sa airport. Habang papunta sa airport, nag-book si Julia Stewart ng flight papuntang Leiden City sa Windmill Country para kay Manuel at sa iba pa. Upang makatipid sa oras, patuloy na bumili si Manuel at nakarating sa River City Airport sa loob lamang ng kalahating oras. Nang makapasok na sila sa hall, tumingin si Julia Stewart kay Manuel at sinabing, Manuel, mangyaring ipaalam sa akin ang tungkol sa anumang mga pag-unlad, anuman ang maging resulta. Okay.
Tumango si Manuel at sinabing, Julia, tandaan mong makipag-ugnayan ka agad sa akin kung may mangyari. Sige. Tumango si Julia Stewart. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok silang apat sa VIP channel at sumakay ng eroplano papuntang Windmill Country. Kasabay nito, Lunok North Province. Sa paligid ng Mountain NC Pass. Headquarters ng East Nation Martial Arts Alliance. Hindi nagtagal, nagdulot ng kaguluhan si Manuel Bennett dito. Sa makatuwid, ang buong parisukat ay ganap na nagkagulo. Ang lahat ng nakapalibot na palasyo ay naging mga guho. Sakto naman. Sa pasukan sa punong tanggapan. Tahimik na nakatayo doon si Vice Leader Gentry Lewis kasama ang isang grupo ng upper-level management mula sa Martial Alliance. Ilang sandali pa. Isang itim na Mercedes ang nagmaneho mula sa malayong lugar at huminto sa pasukan ng punong tanggapan. Bumukas ang pinto ng sasakyan, at lumabas ang isang ginoo. Ang lalaki ay mukhang nasa edad na 30 anyos, na may mga kilay na parang dulo ng kutsilyo, malalim na mata, mataas na tulay sa ilong, at kahangahangang katawan. Ang kanyang malapad na dibdib ay nagliliwanag sa kagitingan ng isang tao na kayang lumaban sa libo-libo. Nang makitang bumaba ng sasakyan ang lalaki, dali-dali siyang sinalubong ni Gentry Lewis at ng iba pa, bawat isa ay yumuko sa baywang. Pagbati, pinuno ng alyansa. Sa katunayan, ang lalaking ito ay ang General Alliance Master ng East Nation Martial Arts Alliance, Reginald Weston, na kilala rin bilang Demigod of Martial Arts. Bahagyang itinaas ni Reginald Weston ang kanyang kamay, pinagmasdan ang paligid, at nagtanong sa malalim na boses, ano ang nangyari dito? Ilang araw lang akong nawala, at ang aking tahanan ay naging magulo. Hindi nagtagal, napansin niya ang monumento ng Martial Alliance na ngayon ay isang tumpok ng mga nagkalat na bato. Sino ang gumawa nito? Ang malamig na galit ay sumabog mula sa mahigpit na tingin ni Weston, at siya ay umungal sa galit, tulad ng isang umuungal na dragon. Takot na takot si Gentry Lewis at ang iba pa kaya nanginginig ang lahat. Reginald Weston scanned them coldly and snapped, I am asking you a question, have you all turned mute? Lider ng alyansa, ilang araw na ang nakalipas, isang batang nagngangalang Manuel Bennett ang pumunta rito at nagdulot ng kalituhan. Ipinadala ni Gentry Lewis kay Reginald Weston ang mga pangyayaring naganap dito ilang araw na ang nakalipas ng walang pagmamalabos o pagpapaganda. Matapos makinig sa salaysay ni Gentry Lewis, kinaikit ni Reginald Weston ang kanyang mga mata at nagtanong, Old Herdman, sinabi mo na ang batang nagdulot ng kaguluhan dito ay tinatawag na Manuel Bennett. Oo, lider ng alyansa. Tumango si Gentry Lewis. So, sinira ng batang ito ang monumento dahil minamaliit niya ang ating Martial Alliance. Tanong ulit ni Reginald Weston. Oo. Tumango ulit si Gentry Lewis. Si Reginald Weston ay tumawa dahil sa galit, umiling at sinabing, ang batang ito ay may init ng ulo, kawili-wili. Nagulat si Gentry Lewis. Pakiramdam niya, pagkatapos marinig ang kanyang salaysay, ang lider ng alyansa ay hindi na parang galit tulad ng dati. Bukod dito, naramdaman niyang parang kinilala ng lider ng alyansa, Bennett. Ngayon kung kilala talaga ni Manuel Bennett ang pinuno ng alliance, bakit siya mag-aamok? Kakaiba, sobrang kakaiba. Utos ni Reginald Weston, halika, dalhin mo ako para makita sina Christian Sherman at Monique Klein. Lider ng alyansa, pakiusap. Gentry Lewis gestured with an ushering hand, and then led the way. Di nagtagal, dumating si Reginald Weston at ang kanyang partido sa isang silid sa isang atek sa likod bahay ng punong tanggapan. Maluwag ang kwarto, may dalawang kama. Nakahiga sa kama ang dalawang vice leaders ng Martial Alliance na sina Peter Hyde at Pamela Steele. Parehong may benda sa buong katawan, namumutla ang mukha at parang nanghihina. Isang matandang practitioner ng tradisyonal na gamot ang gumagamot sa kanila. Lider ng alyansa. Alliance leader, bumalik ka na. Natuwa sina Peter Hyde at Pamela Steele nang makita nilang pumasok si Reginald Weston. Sinabi ni Peter Hyde na may malungkot na mukha, lider ng alyansa, kailangan mong ipaghiganti kami. Masyadong mayabang ang bantang iyon na si Manuel Bennett.
Hindi lang niya pinatay ang lahat mula sa Elephant Country Martial Alliance delegation, binasag din niya ang stone tablet ng ating Martial Alliance at sinira ang maraming bahay. Sinubukan naming pigilan siya sa pag-alis, ngunit kami ay malubhang nasugatan sa kanyang tama. Nabulunan din si Pamela Steele at sinabing, Alliance leader, you shouldn't let such a lawless lad go. Si Reginald Weston ay malamig na tumingin sa kanilang dalawa at kumulog, kayong dalawa, bilang mga vice leaders ng ating East Nation Martial Alliance, ay malubhang nasugatan sa isang sampal ng isang batang lalaki. Ngayon, may goal ka bang hilingin sa akin na maghiganti para sa iyo? Hindi lang kayo nawalan ng sariling mukha. Nilinis mo rin ang akin. Pagkarinig nito, namula ang mukha ng dalawa, at sa sobrang pagkatulala ay hindi sila makapagsalita. Kabanata 544, Kabanata 544, ang taong hinahanap ng guro ng Hall. Nang makitang nanatiling tahimik sina Peter Hyde at Pamela Steele, napangisi si Reginald Weston at sinabing, bakit wala kang sinasabi? Kapag weekdays, hindi mo ba naisip na napakalakas mo at minamaliit ang lahat? Bakit ngayon ay hindi mo matalo ang isang batang brat sa kanyang early 20s? Matapos marinig ang mga salita ni Reginald Weston, naramdaman nina Peter Hyde at Pamela Steele na nag-aapoy ang kanilang mga mukha sa kahihiyan at hindi sila makaharap kahit kanino. Nagsalita si Gentry Lewis para sa kanila, lider ng alyansa, mangyaring huminahon. Nakakatakot talaga ang batang Bennett na iyon. Bagamat bata pa siya, ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwalang malakas. Maging ang pinuno ng Elephant Country Martial Alliance ay madaling pinugutan ng ulo ng batang iyon. Ikinaway ni Reginald Weston ang kanyang kamay at sinabing, tama na, matandang Gentry, hindi mo na kailangang magsalita para sa kanila. Ang dalawang ito ay talagang malubhang nasugatan ng batang iyon sa isang sampal, at ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. At saka, kung hindi dahil sa isang taong humihingi ng awa, malamang matagal nang pinatay ang dalawang ito. Ito. Ibinuka ni Gentry Lewis ang kanyang bibig, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, sina Peter Hyde at Pamela Steele ay talagang malubhang nasugatan sa pamamagitan ng palad ni Manuel Bennett, at hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng pangalawang hakbang. Nagngangalit si Peter Hyde at sinabing, lider ng alyansa, inaamin ko na hindi tayo bagay sa batang iyon. Ngunit, pinatay ng batang iyon ang 48 miyembro ng Elephant Country Martial Alliance delegation. Maging ang pinuno ng Elephant Country Martial Alliance ay pinatay ng batang iyon. Ito ay walang alinlangan na magpapatindi sa hidwaan sa pagitan natin at ng Elephant Country Martial Alliance. Sa oras na iyon, kung ang dalawang pangunahing Martial Alliance ay pupunta sa digmaan, ito ay magreresulta sa hindi mabilang na mga casualty. Napapikit si Reginald Weston at sinabing, ano, natatakot ka na ba? Sabi ni Pamela Steele, leader ng alliance, hindi kami natatakot. Hindi lang namin iniisip na kailangan naming makipag-away sa Elephant Country Martial Alliance. Malamig na tiningnan ni Reginald Weston ang dalawa at sinabing, ang dahilan kung bakit lumala at lumala ang usaping ito, hindi ba dahil sa inyong dalawa? Leader ng alyansa, anong ibig mong sabihin? Oo, paano natin kasalanan? Nalito sina Peter Hyde at Pamela Steele. Mataimtim na sinabi ni Reginald Weston, nasabi na sa akin ng old Gentry ngayon lang. Ang dahilan kung bakit pinatay ni Manuel Bennett ang Dragon Lady Lisa. Ito ay ganap na dahil sa mga nakaitim na damit na si Joseph at ang iba pa na pumunta sa ating East Nation upang gumawa ng masasamang gawain muna. Ngunit ikaw, na natakot sa Elephant Country Martial Alliance, ay hindi man lang nag-imbestiga sa bagay na iyon at hiniling na ibigay ang bata. Sa paulit-ulit mong pagpayag, ano ang nakuha mong kapalit? Napilitan mo silang gumawa ng kaguluhan sa ating teritoryo. Saglit na huminto. Nagpatuloy si Reginald Weston, sa tingin ko tama ang batang iyon na si Manuel Bennett. Kailan pa natakot ang ating makapangyarihang East Nation Martial Arts Alliance sa isang maliit na martial alliance? Kailan tayo kailangang humingi ng tawad, magpasakop, at yumukod sa kanila?
Kayong mga lalaki, na nawala ang pride at backbone ng East Nation martial artists, ay nararapat na mabuli. Namula ang mukha ni Peter Hyde sa hiya at sinabi niya, "Lider ng alyansa, ayaw lang naming magdala ng hindi kinakailangang gulo sa Martial Alliance." Napuno ng disappointment ang mga mata ni Reginald Weston, napabuntong hininga siya, minsan, hindi dahil ayaw nating magkaroon ng gulo kaya hindi ito darating sa atin. Ang patuloy na pagpapatahimik ay iisipin lamang ng mga taong iyon na madali tayong mabuli. Kaya, kapag kailangan nating maging matigas, dapat tayong maging matigas, at ito ay makakapigil din sa iba pang mga gumagawa ng masama. Huminga ng malalim si Pamela Steele at sinabing, "Mabuti, pinuno ng alyansa, sabihin nating kasalanan natin ang bagay na ito." Ngunit ang batang iyon ay talagang nagdulot ng gulo dito, ang pagdurog ng bato at pagsira ng maraming bahay. Tungkol sa bagay na ito, natural na hahanapin ko ang batang iyon para sa paliwanag. Sige, pagalingin ninyong dalawa ang mga sugat ninyo, may mga gagawin ako at hindi ko kayo sasamahan. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Reginald Weston at naglakad patungo sa labas. Gayunpaman, pagdating niya sa pasukan, huminto si Reginald Weston at bumantong hininga, "Peter Hyde, Pamela Steele, dahil wala kang kakayahang magsilbi bilang mga Deputy Alliance Leaders ng Martial Alliance, maaari ka ring bumaba." Nang marinig ito, agad na namutla sina Peter Hyde at Pamela Steele. Gusto nilang magmakaawa, ngunit nakaalis na si Reginald Weston. Sa mahabang paglalakbay sa hinaharap, inabot ng mahigit 12 oras ang eroplano bago makarating sa Layton City Airport sa Windmill Country. Dahil sa pagkakaiba ng oras, mahigit 10:00 na ng gabi sa East Nation, habang mahigit 3:00 ng hapon sa Windmill Country. Nang lumabas si Manuel Bennett at ang kanyang 3 kasama sa labasan, nakita nila si Smith na naghihintay na sa hall. "Mr. Bennett, nakarating ka na rin sa wakas." Si Smith na mukhang pagod ay nagmamadaling sumalubong sa kanila na may ngiti sa labi. "Nasaan si Elinda ngayon?" Diretsong tanong ni Bennett. Sumagot si Smith, "Ang presidente ay nasa Maria Hospital ngayon." Sinabi ni Bennett, "Bilasan mo at dalhin mo ako doon, at mag-uusap tayo sa daan." Okay. Tumango si Smith at inakay si Bennett at ang 3 papatungo sa labas ng airport. Sa sandaling ito, sa kalye sa tapat ng airport, may nakaparada na puting Peugeot sedan. May 2 puting lalaki na nakaupo sa driver's seat at sa passenger seat. Ang puting lalaking nasa driver's seat ay may kayumangging kulot na buhok at matipuno ang pangangatawan. Ang puting lalaki sa passenger seat ay may maikling brown na buhok, at manipis ang pisngi. Bagamat ordinaryo ang hitsura nila, ang kanilang mga kamay ay puno ng mga kalyo, at ang kanilang mga mata ay matalas. Halatang hindi sila ordinaryong tao. Sa sandaling ito, kumakain silang dalawa ng hamburger habang nakabantay sa mga taong pumapasok at umaalis sa airport. Noon lang, tinapik ng lalaking may brown ang buhok sa tabi niya, tinuro si Bennett na kalalabas lang ng airport, at napasigaw. "Night Fox, tingnan mo, hindi ba ang East Nation na iyon ang hinahanap ng ating Master of the Hall?" "Aling East Nation bata?" Ang lalaking may kayumangging buhok ay mukhang naguguluhan, "Shadow Killer, ano ang sinasabi mo? Dapat nating patayin ang mataas na ranggo na Albert ng Windmill Country sa pagkakataong ito, hindi ang isang taong East Nation." Habang nagsasalita siya, sinundan niya ang direksyon ng daliri ng lalaking may kayumangging buhok at tumingin sa ibabaw. Nang makita niya si Bennett ay bigla din siyang napatigil. Mabilis niyang kinuha ang isang espesyal na ginawang mobile phone, binuksan ang isang confidential na file, at maingat na tiningnan ang larawan sa file. Ang tao sa larawan ay si Bennett. Oh my God, ito talaga ang East Nation na batang iyon. Nagulat siya, lalo pang naguguluhan, hindi ba taga East Nation ang batang ito? Bakit siya pumunta sa Windmill Country? Sabi ng lalaking may kayumangging buhok, anuman ang dahilan kung bakit pumunta ang batang ito sa Windmill Country, mas mabuting ipaalam muna sa Master of the Hall. Gusto ni Master na manalo sa batang ito, at ngayon ay isang magandang pagkakataon. Oo,
Oo, kukontakan ko kaagad si Master. Paulit-ulit na tumango ang lalaking may kayumangging buhok at saka tumawag sa telepono. Sa kabilang kalye, si Bennett ay may kaina-hinalang tumingin sa Peugeot sedan sa tapat ng kalye. Palagi niyang nararamdaman na pinagtitinginan siya ng mga tao sa sasakyan. Gayunpaman, ang kanyang isip ay ganap na nakatuon kay Elinda ngayon, kaya hindi niya ito masyadong inisip at sinundan si Smith sa isang Alpha business car at umalis sa airport. Hanggang sa tuluyang umalis ang Alpha business car. Sa loob ng Peugeot sedan. Pagkatapos tumawag sa telepono, tumawa ang lalaking may kayumangging buhok. Sinabi ko lang kay Master ang tungkol dito, at tuwang-tuwa siya, sinabing bibigyan niya tayo ng malaking gantimpala. Bukod dito, sinabi ng guro na pupunta siya kaagad sa Windmill Country para makilala ang batang ito. Pinaikit ng lalaking may kayumanggi ang kanyang mga mata at sinabing, talagang mataas ang pagbabantay ng batang ito. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ng lalaking may kayumangging buhok. Sabi ng lalaking may kayumangging buhok, ngayon lang, nasulyapan lang namin siya, at parang napansin niya kami. Siguro dahil may urgent matters siya, hindi niya kami hinanap. Sa antas ng kanyang pagbabantay, mas malakas siya kaysa sa mga nangungunang mamamatay na iyon. Bumantong hininga ang brown-haired guy, kung hindi, paano kaya nabuhay ang batang ito mula sa isang C-class na mapanganib na tao tungo sa isang S-class na mapanganib na tao sa ganoong kaikling panahon? Kabanata 545, Kabanata 545, kaya mo ba ang pananagutan? On the way papuntang Maria Hospital. Tanong ni Manuel Bennett, kumusta ang kalagayan ni Elinda ngayon? Sumagot si Smith, tumawag lang ang ospital para sabihin na lumalala na ang kondisyon ni Pangulong Elinda. Mabilis ding bumababa ang mga function ng kanyang katawan, at nag-aalala ang lahat na hindi na siya magtatagal. Kumunot ang mga kilay ni Bennett, at sinabi niya, ilarawan ang mga sintomas ng nakakahawang sakit na ito. Sinabi ni Smith, ang mga pasyente na nagkaroon ng nakakahawang sakit na ito ay makakaranas ng pagkahilo, pagkapagod, pagtatae, pagsusuka, at iba pa. Ang ilan ay maaaring makaranas ng pulikat ng katawan. Ang nakakahawang sakit na ito ay kakilakilabot, at kapag nahawa, maaari itong magdulot ng maraming pagkabigo sa organ sa katawan ng tao. Maraming pasyente ang namamatay bago pa man sila magamot. Matapos makinig sa mga salita ni Smith, sinuri ito ni Bennett, ngunit wala siyang mga pahiwatig. Kung tutuusin, maraming nakakahawang sakit ang may ganitong sintomas. Mr. Bennett, may paraan ka ba para gamutin si President Elinda? Maingat na tanong ni Smith. Tiniyak ni Prajna Bates, Mr. Smith, huwag kang mag-alala, tiyak na gagaling ni Kuya Bennett si Sister Elinda at tutulungan kang malutas ang problemang ito. Sinabi ni Bennett, hindi ko magagarantiya na malulunasan ko siya ng sigurado sa ngayon. Ngunit, hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema. Siyempre, kailangan ko munang suriin ang physical condition ni Elinda. Paulit-ulit na tumango si Smith, na nagsasabing, salamat, umaasa ako sa iyo. Nagkwentuhan sila habang nasa daan. 20 plus minutes lang bago dumating ang sasakyan sa Maria Hospital. Sa bintana, makikita ang mga ambulansya na patuloy na nagdadala ng mga pasyente sa ospital, na ginagawang gulo ang buong ospital. Kumuha si Smith ng ilang maskara at ibinigay sa kanilang apat, na nagsasabing, pakisusuot ang mga maskarang ito. Umiling si Bennett, na nagsasabing, hindi natin kailangan ang mga bagay na ito. Lahat sila ay mga cultivator, protektado ng truth sheath, at hindi maaaring mahawa. Ha! Mukhang nalilito si Smith, ang nakakahawang sakit na ito ay lubhang nakakahawa. Mas ligtas na magsuot ng maskara. Hindi na kailangan. Ikanaway ni Bennett ang kanyang kamay, na nagsasabing, tara na, bilasan mo at dalhin mo ako sa ward ni Elinda. Hindi na nagsalita pa si Smith, at pagkababa ng sasakyan, dinala niya si Bennett sa ospital. Pagsakay sa elevator, nakarating sila sa isang espesyal na ICU sa ikalimang palapag. Pagpasok pa lang nila sa ward, nakita nila ang maraming dayuhang eksperto sa medisina na mabangis na nag-uusap. Nakahiga sa kama ang isang napakagandang puting babae.
Ang kanyang kulot na amber na buhok, pinong mukha, napakagandang pagkakagawa, at malambot na balat ay nagsiwalat ng kagandahan ng isang babae. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang presidente ng Western Medicine Association, si Elinda. Gayunpaman, ang mukha ni Elinda ay mapatla na, walang malay, at ang kanyang katawan ay naglabas ng hininga ng kamatayan. Mr. Smith, sa wakas nakabalik ka na. Mr. Smith, hindi mo ba sinabi na nag-imbita ka ng Divine Doctor mula sa East Nation? Nasaan siya? Sa palagay ko, ang mga doktor mula sa East Nation ay may mahinang kasanayan sa medikal, at hindi na kailangang umasa sa kanila. Sa kabutihang palad, naimbitahan namin ang pinakamahusay na doktor sa Flower Flag Country, Mr. Croce, at naniniwala akong darating si Mr. Croce sa lalong madaling panahon. Tama, at ang doktor ng East Nation na iyon ay napakayabang, kaya personal siyang sinundo ni Mr. Smith. Isang grupo ng mga dayuhang doktor ang lumapit, ang kanilang mga salita ay puno ng paghamak sa mga doktor ng East Nation. Ang mga banyagang doktor na ito ay nagsasalita sa isang wikang banyaga. Sa kabutihang palad, naunawaan ni Prajna, na nagsilbi bilang kanilang tagasalin, ang sinasabi ng mga lalaking ito. Sinabi ni Smith kay Bennett, Mr. Bennett, huwag mong isapuso ang kanilang mga salita. Kapag nakita nila ang iyong mga medikal na kasanayan, tiyak na titingnan kanila ng may bagong mga mata. Umiling si Bennett, na nagsasabing, pumunta ako dito para magligtas ng mga buhay. Wala akong pakialam kung ano ang tingin ng iba sa akin. Tumango si Smith, at pagkatapos ay sinabi sa lahat, hayaan mong ipakilala ko kayong lahat. Ito ang Divine Doctor mula sa East Nation, Mr. Bennett. Saglit. Nalipat ang atensyon ng lahat kay Mr. Bennett. Oh my God, Mr. Smith, are you joking? This is the East Nation Divine Doctor na binanggit mo. Mukhang napakabata ng batang ito. Gaano ba kahusay ang kanyang mga kasanayang medikal? Mr. Smith, napaka-unreliable ng batang ito. Hintayin na lang natin si Mr. Croce na magpagamot kay President Elinda. Isang grupo ng mga doktor ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon, ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak at panunuyan nang tumingin sila kay Mr. Bennett. Kumunot ang noo ni Bard, ano ba ang pinagbubulungan nitong mga dayuhan? Ate Prajna Bates, mag-translate ka dali. Matapat na isinali ni Prajna Bates ang mga salita ng mga doktor para kay Mr. Bennett at sa kanyang grupo. Nang marinig ito, nalungkot si Bard, damn it, ang mga dayuhang ito ay naglakas loob na tingnan si Brother Bennett. Humihingi ba sila ng away? Si Mr. Bennett ay tumangala sa mga dayuhang doktor at sinabing, kung sa tingin mo ay mas magaling ka sa akin, pagkatapos ay pagalingin mo si Elinda. Kung hindi mo kaya, manahimik na lang kayong lahat. Isinali ni Prajna Bates ng totoo ang mga salita ni Mr. Bennett. Nang marinig ang pagsasali ni Prajna Bates, nagalit ang grupo ng mga dayuhang doktor. Anak, how dare you speak to US like that? Kami ang nangungunang mga doktor mula sa iba't ibang bansa sa auto, and you dare insult US. Mr. Smith, hindi dapat payagan ang isang taong kasing bastos dito. Nang makita ang galit ng mga dayuhang doktor, hindi alam ni Mr. Smith kung ano ang gagawin. Hindi na sila pinansin ni Mr. Bennett at dir-diretsyong naglakad patungo kay Elinda. Anak, anong ginagawa mo? Hindi ka makalapit kay President Elinda. Tigilan mo siya. Huwag niyang hawakan si President Elinda. Hinarang ng grupo ng mga dayuhang doktor ang daan ni Mr. Bennett. Biglang nagdilim ang mukha ni Mr. Bennett, malamig niyang sinabi, lumabas kayong lahat. Kung naantala ang paggamot ko kay Elinda, kaya niyo bang pasanin ang responsibilidad? Bata, sino ka sa tingin mo? Kahit sinusubukan mong tretuhin siya, nakakatawa. Kahit na napakaraming top doctors na tulad namin ay walang magawa, ano ang magagawa ng batang brat na tulad mo? Ang grupo ng mga dayuhang doktor ay tumayo sa daan ni Mr. Bennett, tinatanggihan siyang pumasa. Nag-alab ang galit ni Mr. Bennett. Ang pagkakaroon ng malayong paraan mula sa East Nation, ang kanyang oras ay naantala na. Ngunit pagdating dito, sinalubong siya ng sagabal. Napansin ni Mr. Smith ang galit ni Mr. Bennett at nagmamadaling sumigaw,
Lahat, mangyaring magtiwala sa akin, ang mga medikal na kasanayan ni Mr. Bennett ay hindi kapani-paniwala. Bumalik sa East Nation, nasaksihan ko si Mr. Bennett na nagsagawa ng mga mahimalang paggamot para iligtas ang namamatay na mga pasyente. Kaya, mangyaring huwag siyang hadlangan, hayaan mong subukan ito ni Mr. Bennett. Subukan mo. Paano kung may mangyaring masama? Oo, napakahina na ngayon ni Pangulong Elinda, at hindi na niya kayang panindigan ang anumang mga pag-urong. Tumanggi pa ring magbigay daan ng grupong ito ng mga dayuhang doktor. Damn! Nagalit si Mr. Bennett, Lily Tisdale, Barden Bard, Prajna Bates. Paghiwalayin mo ang mga lalaking ito para sa akin. Oo. Si Lily at ang iba ay tumugon at agad na naglakad patungo sa mga dayuhang doktor. Anong gusto mong gawin? Naglakas loob ka pa bang gumamit ng dahas? Tulong. Kailangan natin ng tulong. Naghiyawan ang mga dayuhang doktor, habang tila tumitindi ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Tapos may boses galing sa labas. Dumating na si Mr. Croce. Nang marinig ang tunog, bakas sa mukha ng dayuhang doktor ang kagalakan at pagkagulat. Kabanata 546, Kabanata 546, Tunay, isang banal na doktor. Maya-maya, pumasok ang isang maputing matandang lalaki kasama ang ilang dayuhan, lalaki at babae. Nang makita niya ang maputing matandang ito, bahagyang ipinikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga kilay, pakiramdam na medyo pamilyar ang puting matandang ito. Ngunit saglit, hindi niya maalala kung sino siya. Mr. Croce, sa wakas nandito ka na. Mr. Croce, ikaw lang ang makakapagligtas kay President Elinda ngayon. Sa Mr. Croce dito, siguradong magiging ligtas si President Elinda. Isang grupo ng mga banyagang doktor ang sumalubong sa kanya na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Sa sandaling ito, ang kanilang saloobin ay ganap na naiiba mula sa isa kay Manuel Bennett kanina. Naikuyom ni Barden Bard ang kanyang mga kamao, at sinabing, "Damn it, looking at these people, I really want to beat them up." Bagamat galit na galit din si Manuel Bennett, mas nakaramdam siya ng kawalan. Sa kasamaang palad, sa mga mata ng mga Western na doktor na ito, ang mga doktor ng East Nation ay nakitang walang kakayahan. Ito ang kanilang malalim na impresyon. Bukod dito, ang East Nation ay talagang hindi nakagawa ng maraming kilalang doktor sa mundo. Kaya naman mas pinili ng maraming tao sa East Nation na pumunta sa ibang bansa para magpagamot, gumastos ng malaki, kaysa magpagamot sa sarili nilang bansa. Sa oras na ito, pagkatapos batiin ang lahat, sinabi ni Croce, "Lahat, nalaman ko ang tungkol sa epidemya na ito habang papunta ako rito. Sa totoo lang, masyadong kakaiba ang epidemya na ito, wala pa rin akong ideya tungkol dito. Kaya, hindi ko magagarantiya na mapapagaling ko si Pangulong Elinda, ngunit maaari kong subukan ang aking makakaya. Mr. Croce, naniniwala kami sa iyong mga kasanayang medikal, na tiyak na mas mahusay kaysa sa ilang mga tao." Eksakto, ilang mga lalaki mula sa East Nation bukod sa pagiging bastos, ay walang kakayahan. Habang pinupuri si Croce, minaliit ng grupong ito ng mga dayuhang doktor si Manuel Bennett. "Sino itong mga taong sinasabi mo?" Naguguluhang tanong ni Croce. "Sino pa kaya, itong East Nation lad?" Itinuro ng isang nakamamanghang puting matandang lalaki si Manuel Bennett. Sinundan ni Croce ang direksyon ng kanyang daliri at tumingin sa ibabaw. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay bumungad sa mukha niya ang matinding saya. Nagmamadali siyang naglakad, na tuwang-tuwang sinabi, "Mr. Bennett, bakit nandito ka rin?" Sa isang iglap, natahimik ang ward. Ang isang grupo ng mga dayuhang doktor ay lahat ay nakatingin kina Manuel Bennett at Croce nang may pagtataka, puno ng pagdududa. Anong nangyayari? Bakit malalaman ni Mr. Croce itong East Nation na batang ito? At bakit tuwang-tuwa si Mr. Croce nang makita ang batang ito ng East Nation, kahit na tinutugunan siya ng may paggalang? Tanong ni Manuel Bennett na may pagtataka sa mukha, "Old Mister, who are you?" Malungkot na sinabi ni Croce, "Mr. Bennett, paano mo ako nakalimutan ng ganoon kabilis? Nakakalungkot talaga."
Balik sa pangunahing bansa, personal kong nasaksihan ang pagpapagaling mo sa Haring Bato na si G. Galindo. Ang iyong mahiwagang medikal na kasanayan ay matangkad pa rin sa isipan hanggang ngayon. Oh! Sa wakas ay naalala ni Manuel Bennett, kaya ikaw ang matandang dayuhan. Nandoon nga ang maputing matandang ito noong ginagamot niya si Galindo sa main country. Noong panahong iyon, ibinigay pa sa kanya ng matandang puti na ito ang kanyang name card at nakipagpalitan ng contact information. Gayunpaman, naisip ni Manuel Bennett na wala siyang anumang pakikitungo sa matandang ito sa hinaharap, kaya hindi niya pinansin. Tumawa si Croce, at sinabing, naalala mo na rin ako sa wakas. Mr. Croce, kilala mo ba si Mr. Bennett? Curious na tanong ni Smith. Oo, syempre kilala ko siya. Tumango si Croce, pagkatapos ay tumingin sa lahat, at sinabing, nakakamangha talaga kayong lahat. Talagang nagawa ninyong anyayahan si Mr. Bennett, isang banal na doktor, dito. Dahil nandito si Mr. Bennett, malamang na hindi ako kailangan. Naniniwala ako na mapapagaling ni Mr. Bennett si Pangulong Elinda. At saka, kailangan niyang gamutin ang epidemya na ito. Pagkarinig ng mga salitang ito, napatulala ang lahat ng mga banyagang doktor sa silid, ang kanilang mga tingin kay Manuel Bennett ay puno ng hindi maisip na mga kulay. Totoo bang banal na doktor ang batang ito ng East Nation? Maaaring hindi nila paniwalaan si Manuel Bennett, ngunit hindi sila mangangahas na hindi paniwalaan si Mr. Croce. Pagkatapos ng lahat, si Croce ay isa sa mga nangungunang doktor sa Flower Flag Country, na nagpagaling ng hindi mabilang na tao. Ang mga medikal na papeles na inilathala ni Mr. Croce sa mundo ay pinag-aralan at sinaliksik din ng hindi mabilang na mga doktor sa buong mundo. Sa oras na ito, huminto si Prajna sa gilid, ang Kuya Bennett ko ay hindi isang taong inimbitahan nila. Hindi siya pupunta dito kung hindi para iligtas si Sister Alinda. At saka, ang mga matandang lalaki na ito ay minamaliit si Kuya Bennett at pinipigilan pa siyang tretuhin si Sister Alinda. Talaga bang nangyari ito? Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mukha ni Croce, dahil hindi ka naniniwala kay Mr. Bennett, kalimutan na natin ang pagpapagamot sa pasyente. Mr. Bennett, alis na tayo. Pagkasabi, nagpatuloy siyang umalis kasama si Manuel Bennett. Gayunpaman, lihim niyang binigyan ng senyales si Manuel Bennett. Si Manuel Bennett ay nakipagtulungan din sa kanya at naglaro kasama. Nang makita si Croce at Manuel Bennett ay papaalis na. Agad na natakot ang grupo ng mga dayuhang doktor. Mr. Croce, hindi ka pwedeng umalis. Mr. Bennett, humihingi ako ng paumanhin sa aking pagmamataas at kabastusan. Mr. Bennett, I am sorry for my offense to you just now, sana mapatawad mo ako. Mr. Bennett, pakiligtas si President Alinda. Itong grupo ng mga dayuhang doktor na sa simula ay mayabang, lahat ay sunod-sunod na humingi ng tawad kay Manuel Bennett. Sabi ni Croce, Mr. Bennett, ano sa tingin mo? Casual na sinabi ni Manuel Bennett, kaibigan ko si Alinda, pumunta ako rito para iligtas siya. Hanggat hindi ako ginugulo ng mga lalaking ito, ayos lang. Malakas na sinabi ni Croce, sa akin dito, nangangahas akong makita kung sino ang nangahas na manggulo. Ang grupong ito ng mga dayuhang doktor ay hindi na nangahas magsalita at mabilis na gumawa ng paraan. Pagkatapos ay humakbang si Manuel Bennett sa tabi ng kama, tiningnan muna ang mukha ng babae, at pagkatapos ay kinuha ang kanyang pulso. Makalipas ang ilang minuto, binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Mr. Bennett, kumusta na si President Elinda ngayon, mapapagaling mo na ba siya? Nagmamadaling tanong ni Smith. Napatingin din si Croce at iba pa kay Manuel Bennett. Sinabi ni Manuel Bennett, hindi maganda ang kondisyon ng katawan ni Elinda sa sandaling ito, ngunit hindi ito isang malaking problema, maaari ko siyang pagalingin. Talaga. Agad na lumitaw ang pagtataka sa mukha ni Smith. Sinabi ni Croce, kung mapapagaling siya ni Mr. Bennett, tiyak na mapapagaling niya siya. Hindi gaanong nagsalita si Manuel Bennett, sa halip ay inilabas niya ang kanyang silver needle box, pinakilos ang kanyang true chi sa loob ng kanyang katawan, at bahagyang iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Whoosh!
Ang unang pilak na karayom, na kumikislap na may nakasisilaw na gintong liwanag, ay lumipad palabas sa pilak na karayom na kahon. Pagkatapos, ang pilak na karayom na ito ay gumuhit ng parabola sa kalangitan, tumpak na tumusok sa unang acupoint sa katawan ni Alinda. Buzz! Matapos matusok ng pilak na karayom ang acupoint, nagsimula itong mag-vibrate kaagad. Oh, my God! Ang mga pilak na karayom na ito ay talagang makakalipad at makagalaw ng mag-isa. Hindi ba masakit kapag tinutusok ng pilak na karayom na ito? Gumagamit ba si Mr. Bennett ng gamot sa East Nation? Ang mga dayuhang doktor sa site ay pawang nagsasalita at nagpupuri. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng mahimalang pamamaraan. Saway ni Croce, ano ba ang sinisigawan niyong lahat? Tumahimik kayo at huwag istorbohin si Mr. Bennett. Agad na tinakpan ng grupo ng mga banyagang doktor ang kanilang mga bibig, hindi nang ahas na magsalita muli. Kabanata 547, Kabanata 547, ang salamangka ng tradisyonal na medisina. Sa susunod na panahon, sunod-sunod na lumipad ang mga pilak na karayom mula sa kahon ng karayom, na tinutusok ang mga acupoint sa katawan ni Alinda. Hanggang sa natusok ng lahat ng siyam na karayom ang siyam na key acupoints ay binawi ni Manuel Bennett ang kanyang kamay. Hum hum hum. Sabay-sabay na nag-vibrate ang lahat ng siyam na karayom, na naglalabas ng mas maningning na gintong liwanag. Bukod dito, ang siyam na karayom na ito, ay nagpupuno sa isa't isa, nakakaibang nagbabalangkas ng malalim at masalimuot na mga pangitain sa katawan ni Alinda. Sa makatuwid, upang pagalingin si Alinda sa lalong madaling panahon, direktang ginamit ni Manuel Bennett ang Heavenly Road 9 Needles. Nagulat sina Smith at Croce, na nakakita ng mga kasanayan sa acupuncture ni Bennett, ngunit hindi pinalaki. Ngunit ang mga dayuhang doktor na hindi pa nakakita nito noon, halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga ulo, puno ng pagkabigla. Kung hindi lang sila natatakot na istorbohin si Bennett, napasigaw sila ng malakas. Matapos may pasok ang mga karayom. Itinaas ni Bennett ang kanyang kanang kamay, patuloy na pinapakilos ang true chi mula sa kanyang katawan, inilipat ito sa katawan ni Alinda. Tinutulungan ang mga pilak na karayom upang alisin ang mga lason sa katawan ng babae, pag-aayos ng mga nasirang organo ng babae. Pagkatapos ng isa pang dosenang minuto, sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, nakita nila na ang makapal na mabahong itim na substansya ay tumatagos sa mga pilak na karayom. Nagdulot ito ng pagtataka sa lahat ng naruroon. Sabi ni Bennett, pwede bang kumuha ng isang balde ng malinis na tubig at magdala ng malinis na tuwalya? Pupunta ako. Sabik na magpakitang gilas sa harap ni Bennett, nagmamadaling kumuha ng balde si Croce at nagmamadaling lumabas. Natigilan ang ibang mga doktor na naruroon. Alam ng lahat na kahit saan pumunta si Croce, siya ang panauhing pandangal, na iginagalang ng hindi mabilang na mga nakatatanda. Gayunpaman, nakakagulat, si Croce ay tila naging isang estudyante sa harap ng batang ito ng East Nation. Nang dumating ang malinis na tubig, ang mga pilak na karayom ay unti-unting tumigil sa pag-vibrate. Ikinaway ni Bennett ang kanyang kanang kamay at tinipon ang lahat ng siyam na pilak na karayom. Pagkatapos ay sinabi niya kay Prajna Bates, Prajna, pakitulungan si Alinda na linisin ang kanyang katawan. Sige. Tumango si Prajna, pagkatapos ay nilinis ang itim at malagkit na substance kay Alinda. Dr. Bennett, okay lang ba si President Alinda? Maingat na tanong ni Smith. Napatingin din si Croce at ang iba kay Bennett. Sabi ni Bennett, huwag kang mag-alala, ayos lang si Alinda. Fine. She's fine just like that. Isang araw at isang gabi naming sinusubukang iligtas si President Alinda at hindi namin magawa, mapatunayan kaya ng batang ito na gumaling na siya. May pagdududa pa rin ako. Say less, wait and see the effect. Nagbulungan ang grupo ng mga banyagang doktor sa gilid. Sa totoo lang, hindi pa rin sila naniniwala kay Bennett sa kaibuturan. Kung hindi dahil naroon si Croce, tiyak na hindi nila hahayaan si Bennett na sumubok ng lunas. Kahit na nagpakita lang ng mahiwagang paraan si Bennett,
pero kung hindi mapagaling ng batang ito si Elinda, wala pa ring silbi. Kung ganoon bakit hindi pa nagigising ang presidente? Tanong ulit ni Smith. Nag-aalala ring tumingin si Croce kay Bennett. Nangako lang siya na tiyak na mapapagaling ni Bennett si Elinda. Mas mabuting panuurin mong mabuti. Isang misteryosong ngiti ang ibinigay ni Bennett, inilahad ang kanyang kanang kamay, at bahagyang tinapik ang makinis na noo ni Elinda. Gumising ka na. Isang kislap ng gintong liwanag. Ang susunod na segundo. Bahagyang nanginig ang makapal na pilikmata ni Elinda, na parang maliliit na brush, at pagkatapos ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, ang ward ay nahulog sa ganap na katahimikan. Bukod kina Lily Tisdale, Barden Bard, at Prajna Bates, natigilan ang lahat ng nasa kwarto, parang huminto ang tibok ng puso nila sa mismong sandaling ito. Parang medyo natarante si Elinda, nagsalita, anong nangyayari sa akin? Hindi nagtagal ay nahulog ang kanyang mga salita. Nagkagulo ang buong ward. Gising na siya, gising na talaga si President Elinda. Oh my God, gumaling talaga si President Elinda, wala ba akong nakikita? Heavens, ang East Nation lad na ito ay nagawang gamutin si Pangulong Elinda sa loob lamang ng kalahating oras, hindi ito maisip. Kaya, ito ang kapangyarihan ng tradisyonal na gamot na Tsino. Napakaganda nito, at talagang kapansin-pansin. Dapat ay nagkaroon ako ng malaking pagkiling sa tradisyonal na gamot noon, kailangan kong magsaliksik ng mabuti mula ngayon. Tuwang-tuwa ang mga dayuhang doktor na naruroon, puno ng tuwa ang kanilang mga mukha. Maging sina Smith at Croce, na alam na si Manuel Bennett ay isang mabigat na doktor, ay lubos na namangha. Noong una ay naisip nila na kahit napagalingin ni Manuel Bennett si Elinda, magtatagal ito ng mahabang panahon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na gagaling ni Manuel Bennett si Elinda sa ganoong kaikling panahon. Siya lang ang Diyos sa mga doktor. Napansin din ni Elinda si Manuel Bennett sa tabi ng kanyang kama. Nagulat siya noong una, pagkatapos ay isang matinding tuwa ang lumitaw sa kanyang mukha. Mr. Bennett, bakit ka nandito? Nananaginip ba ako? Mula nang umalis sa East Nation, paminsan-minsan ay naiisip niya ang lalaking nasa harapan niya. Naalala niya ang bawat bahagi ng kanyang oras na kasama ang lalaking ito, ang mga eksena kung saan ang lalaking ito ay nagpapagaling ng mga bata. Alam niya, baka nahulog na talaga siya sa lalaking ito. Masayang sabi ni Smith, President, hindi ka nananaginip. Pagkatapos kang magkasakit kahapon, nagpatawag kami ng mga nangungunang doktor mula sa buong auto para iligtas ka. Gayunpaman, hindi namin kayo nagawang pagalingin, magagawa lang namin ang aming makakaya upang mapanatili ang inyong mga vital sign. Kaya, inimbitahan ko si Mr. Bennett na gamutin ka. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Smith, nang marinig na nagkasakit ka, labis na nag-alala si Mr. Bennett, at mabilis siyang pumunta rito upang pagalingin ka. Talaga. Ipinikit ni Elinda ang kanyang magagandang mata at masuyong tumingin kay Manuel Bennett. So, nag-aalala ka talaga sa akin. Kaibigan kita, at kalahating apprentice ko rin, natural, mag-aalala ako sa'yo. Mainit na ngumiti si Manuel Bennett, pagkatapos ay nagtanong, nga pala, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Napatigil si Elinda para tingnan ang kalagayan niya, agad na bumungad sa mukha niya ang tuwa. Mas mabuti pa ang pakiramdam ko kaysa kanina, parang wala akong sakit. Pagkasabi noon, diretsyong umupo si Elinda at saka bumangon sa kama. Saksi sa tagpong ito. Napatulala ang lahat ng mga dayuhang doktor na naruroon. Oh, mahal na Diyos, si Pangulong Elinda ay nakakalakad pagkatapos na halos hindi gumaling. Ito ay ganap na isang himala. Ang mga banyagang doktor na ito ay nawalan ng salita, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamangha. Tanong ni Elinda, Mr. Bennett, dahil napagaling mo ako, dapat alam mo kung ano ang nakakahawang sakit na ito, di ba? Napalingon din ang lahat kay Manuel Bennett. Sumagot si Manuel Bennett, pagkatapos mong suriin ngayon, natuklasan kong nagkaroon ka ng kolera, isang mutated na uri ng kolera. Kaya naman napakahirap gamutin ang sakit na ito.
Tumingin si Elinda kay Manuel Bennett at mabilis na sinabi, Mr. Bennett, marami pang pasyenteng katulad ko ngayon, nakatayo sa bingit ng buhay at kamatayan, sana mailigtas mo rin sila. Nakikiusap kami kay Mr. Bennett na iligtas ang ibang mga pasyente. Hanggat mapapagaling mo ang ibang mga pasyente, tiyak na ipapakita namin ang aming pasasalamat. Sunod-sunod ding nakiusap ang mga doktor na naruroon. Huwag kang mag-alala, naisip ko na ito. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett, kumuha ng panulat sa malapit na mesa, at nagsulat ng Res Eta. Pagkatapos, ibinigay niya ang Res Eta kay Smith, na nagsasabing, ngayon, dapat kayong magmadali at ihanda ang gamot ayon sa Res Eta na ito, at pagkatapos ay i-decoct ito at ihain ng isang mangkok sa bawat pasyente. Sa sandaling inumin nila ang panggamot na sopas, ang sakit ay gagaling, at dapat silang gumaling sa loob ng ilang araw. Kabanata 548, Kabanata 548, Ikaw ay Diyos. Kinuha ni Smith ang Res Eta at blanko ang tanong, Mr. Bennett, totoo bang gagaling ang mga pasyente sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng isang mangkok ng sopas ng gamot? Ngumiti si Bennett at sinabing, syempre totoo. Ano, hindi ka ba naniniwala sa akin? Ay, hindi. Paulit-ulit na umiling si Smith, nahihirapan lang akong paniwalaan na ang isang mangkok ng sopas ng gamot ay makakapagpagaling sa sakit na ito. Si Croce at ang iba ay tumanggo rin, ibinahagi ang mga iniisip ni Smith. Sinabi ni Bennett, kahit na ang mga sakit sa mundong ito ay kakaiba at iba't ibang, hanggat maaari nating tumpak na masuri, maaari nating gamutin ang mga sakit na ito. Biglang may naisip si Elinda at nagmamadaling sinabi, Mr. Bennett, kahit gumaling ang mga pasyente, kapag hindi nasolusyonan ang pinagmulan ng impeksyon, lahat ay makakatagpo pa rin ng sakit na ito. Magulo iyon. Tumanggo rin si Smith, oo, malaking problema ang pinagmulan ng impeksyon. Saan ang pinagmulan ng impeksyon? Tanong ni Bennett. Sumagot si Elinda, pagkatapos ng aming pagsisiyasat, nalaman namin na ang pinagmulan ng impeksyon ay nasa isang maliit na ilog sa Windmill Town sa Layton City. Bahagyang ngumiti si Bennett, dahil nahanap na natin ang pinagmulan ng impeksyon, mas madaling harapin ito. Kailangan mo lang gilangin ang mga panggamot na materyales sa Res Eta na ito sa pulbos ng gamot at ikalat ito sa maliit na ilog, at natural na malulutas ang problema sa pinagmulan ng impeksyon. Tungkol naman sa dosage ng medicine powder, dagdagan lang ng 10 beses sa dosage na iniinom ng mga pasyente. Good. Bilasan na natin. Paulit-ulit na tumanggo si Smith, na nagsasabing, masyadong kakaunti ang mga bulwagan ng gamot sa Layton City, kailangan nating magmadali upang mahanap ang mga panggamot na materyales. Tutulong din kami. Oo, sabay tayong lahat. Croce at ang iba pang mga doktor ay nagboluntaryong sumama sa paghahanap ng mga halamang gamot. Sinabi ni Bennett kay Lily at sa iba pa, pumunta ka at tumulong na rin. Natatakot ako na hindi makilala ng mga dayuhang ito ang mga halamang gamot na ito. Masama kung mali ang kanilang pipiliin. Okay. Pumayag naman si Lily at ang iba pa. Elinda also chimed in, tutulong din ako. Walang magawang sinabi ni Bennett, hindi mo na kailangang pumunta. Sapat na ang mga taong hahanap ng mga halamang gamot. Well, okay. Masunerang tumanggo si Elinda. Pagkatapos noon, mabilis na umalis ng ward si Lily at ang iba kasama si Smith at ang iba pa. Pagkaalis ni Lily at ng iba pa, tanong ni Elinda, so, ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ni Bennett, magpalat ka ng damit, at pupunta tayo sa parke sa ospital at maghihintay ng magandang balita. Sige. Tumanggo si Elinda, saka pumunta sa banyo para magpalat ng damit. Pagkalabas ng banyo, umalis sina Bennett at Elinda sa ward at pumunta sa parke sa ospital. Naglakad-lakad sila saglit sa park, saka naghanap ng mauupuan. Napabuntong hininga si Elinda, akala ko mamamatay na ako sa pagkakataong ito at hindi na kita makikita. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Windmill Country at pagalingin mo ako sa ganoong kaikling panahon. Hindi ko talaga alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Umiling si Bennett, Elinda, nasabi ko na, magkaibigan tayo, kaya hindi na kailangan ng labis na pasasalamat.
Tinitigan ni Elinda si Bennett, nakangiti ang mga mata, bakit hindi ko ihandog ang sarili ko sa iyo kung ganoon? Ah! Natigilan si Bennett, offer. Offer yourself. Tama. Tumango si Elinda, kinusot ang kanyang magagandang mata at sinabing, sa inyong East Nation, kapag nagpapasalamat ang mga babae sa mga lalaki, hindi ba sila madalas na nag-aalok ng kanilang sarili? Ito ay umaangkop lamang sa mga lokal na kaugalian. Walang magawang sinabi ni Bennett, depende sa sitwasyon. Hindi lahat ng babae ay gagamit ng ganitong paraan para magpasalamat sa isang tao. Isa pa, magkaibigan na kami. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga ganoong bagay. Elinda said with a disappointed expression, so, you don't think I'm good enough? Hindi yun ang ibig kong sabihin, ako. Napakamot ng ulo si Bennett, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Humagalpak ng tawa si Elinda, sige, hindi na kita aasarin. Habang nagsasalita siya, sumulyap si Elinda sa palso ni Bennett at napansin niyang suot niya ang relo na Patek Philippe, hindi ang bigay nito sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya, nagpout siya at nagtanong, nasaan ang relo na ibinigay ko sa iyo? Hindi alam ni Bennett ang sasabihin. Oh, naiintindihan ko. Pinaikit ni Elinda ang kanyang mga mata, itong relo siguro ay binigay sa iyo ni Miss Stewart, di ba? At ang relo na ibinigay ko sa iyo ay kinuha ni Miss Stewart, tama. Tumango si Bennett, napakatalino mo talaga. Walang magawang sinabi ni Elinda, mukhang iginiit ni Miss Stewart ang kanyang pangangibabaw. Say, ano ang dapat kong gawin? Hindi ba mahihirapan akong habulin ka? Sinabi ni Bennett, Elinda, napakaganda mo, may napakagandang figure, at napakahusay. Siguradong mahahanap mo ang iyong perpektong kapareha sa hinaharap, kaya. Umiling si Elinda, tumingin sa malayong bughaw na langit, at sinabing, iyo na ang puso ko, paano ako magkakagusto sa iba? Elinda, huwag kang magsalita. Let me speak. Pinutol ni Elinda si Bennett, na nagpatuloy, sa totoo lang, marami akong iniisip sa panahong ito, at nakumpirma ko ang aking nararamdaman. Hindi ko kayang lokohin ang sarili ko, nahulog na talaga ako sa'yo. Alam kong may fiancé ka, pero, ano? Wala akong pakialam sa mga makamundong konseptong ito. Basta gusto kita, gagawin ko. Baka hindi mo ako mabigyan ng sagot ngayon, pero di bale, kaya kung maghintay. Kapag handa ka nang tanggapin ako, kakausapin ko si Miss Stewart. Naniniwala akong tiyak na tatanggapin ako ni Miss Stewart. Nang marinig ang kanyang mga salita, medyo natigilan si Bennett. Prangka talaga ang mga dayuhang babae, hindi tulad ng mga babaeng East Nation na reserved at subtle. Sabi ni Bennett, Elinda, hindi talaga kita masagot ngayon. Hindi naman pwedeng pilitin ang pag-ibig, at kailangan nating pag-isipang mabuti ito pareho. Kaya, hayaan na lang natin ang kalikasan na kunin ang kurso nito. Hayaan ang kalikasan na kunin ang kurso nito. Pilyong ngumisi si Elinda, sige, hayaan mo na lang ang kalikasan. Inibon niya ang paksa, Mr. Bennett, sabihin sa akin ang tungkol sa mga kawili-wili at kakaibang mga bagay na nangyari sa iyo kamakailan. Sige. Tumango si Bennett, pagkatapos ay ikinwento ang mga kamakailang pangyayari kay Elinda. Ibinahagi rin ni Elinda ang ilang kwento tungkol sa nangyari sa kanya kamakailan. Nagkwentuhan sila sa parke, at napuno ng tawanan ang hangin. Unconsciously, lumubog na ang araw, at sumapit ang gabi. Sa sandaling ito, si Lily, Barden, at Prajna ay tumakbo papunta sa park kasama si Smith at ang iba pa, puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Tumingin si Bennett at ngumiti, mukhang naayos na ang mga bagay-bagay. Bago lumapit, tuwang-tuwa na napabulala si Smith, maganda na ang lahat ngayon. Mr. Bennett, ang galing mo talaga. Matapos inumin ng mga pasyente ang sopas ng gamot, bumuti ang kanilang kondisyon. Humahangang sabi ni Croce, kung hindi ko lang nakita ito ng sarili kong mga mata, hindi talaga ako makapaniwala na ang isang mangkok ng sopas ng gamot ay makakapagpagaling ng ganoong malubhang karamdaman. Mr. Bennett, kung may Diyos sa mundong ito, dapat ikaw iyon. Kabanata 549, Kabanata 549, Taos-pusong imbitasyon.
Nang marinig ang mga salita nina Smith at Croce, tuwang-tuwang tumayo si Elinda. Talaga. Lahat ng pasyente gumaling. Oo, totoo. Paulit-ulit na tumango si Smith, ang buong ospital ay kumukulo ngayon. Lahat ng mga doktor at din ng ospital ay nagtatanong kung sino ang nagbigay ng race eta na ito, gusto nilang pasalamatan sila ng personal. Maging ang maraming mamamahayag at media ay sumugod sa ospital upang makapanayam ang mga doktor na nagpagaling sa mga pasyente. Mahusay, ito ay talagang mahusay. Tuwang-tuwa si Elinda, tumalikod, at niyakap si Manuel Bennett, binigyan siya ng halik sa pisngi. Si Prajna Bates, na nakatayo sa tabi nila, ay nagpout, medyo umasim. Sa oras na ito, ang mga banyagang doktor na nakatayo sa likuran ay hindi na makapaghintay at sumugod. Mr. Bennett, ako ang dean ng Sun Never Sets Country Wellington Royal Hospital. Taos puso kitang inaanyayahan na maging isang doktor sa aming ospital, na may taunang sweldo na 10 milyong pounds. Mr. Bennett, ako ang dean ng Gol Nation Perso Hospital. Taos puso kitang inaanyayahan na maging vice-presidente ng aming ospital, na ang taunang sweldo ay nasa iyo ang pagpapasya. Mr. Bennett, ako ang dean ng Clock Country Davos Hospital. Same time kong hinihiling sa iyo na maging consultant para sa aming ospital, at maaari kang humingi ng anumang kahilingan hanggat payag ka. Sa sandaling ito, ang mga nangungunang doktor na ito mula sa iba't ibang bansa sa auto ay nagpaabot ng lahat ng mga imbitasyon kay Manuel Bennett. Nang makitang nag-aalok ang mga doktor na ito, hindi na makapaghintay si Croce. Mabilis niyang sinabi, Mr. Bennett, taos puso kitang iniimbitahan sa Mayo Hospital ng ating Flower Flag Country. Basta pumayag ka, maibibigay ko sa iyo ang posisyon ng dean. Sumimangot si Smith, anong ginagawa mo? Ako ang unang nakakilala kay Mr. Bennett. Kung gustong sumali ni Mr. Bennett, dapat siyang sumali sa ating Western Medicine Association. Sabay-sabay na nagsasalin si Prajna Bates. Umiling si Manuel Bennett, nakangiti, pinasasalamatan ko ang kabaitan ng lahat, ngunit hindi ko naisip na sumali sa alinmang ospital. Gayunpaman, maaari tayong maging magkaibigan, at kung sino man sa inyo ang nangangailangan ng tulong sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Sa pananaw ni Manuel, ang mga dayuhang ito ang pinakamahuhusay na doktor sa iba't ibang bansa sa buong auto. Ngayon, ipinakita niya sa harap nila ang mahika ng tradisyonal na gamot, na malaking tulong sa paglaganap ng tradisyonal na gamot. Ito. Mr. Bennett, halika, mag-isip muli. Mr. Bennett, sincere talaga ako sa pag-imbita sa iyo. You can name your terms. Ang mga dayuhang doktor na ito ay medyo ayaw pa rin at patuloy na hinikayat si Manuel. Sa sandaling ito, nakatanggap si Smith ng isang tawag sa telepono, Mr. Bennett, nasa ospital na ang mga reporter ng media, gusto mo bang ma-interview? Lagpasan natin. Umiling si Manuel Bennett at nagtanong, may pintuan ba sa likod ang ospital na ito? Ito ay, sagot ni Elinda. Agad na sinabi ni Manuel, Elinda, lead the way. Lily Teasdale, Barden Bard, Prajna Bates, alis na tayo. Okay. Sina Elinda at Lily Teasdale ang sumagot. Kasunod nito, pinangunahan ni Elinda si Manuel Bennett at ang iba papalabas ng parke, na nakatakas sa ospital sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Matapos makatakas sa ospital, huminga ng malalim si Elinda at nagtanong, saan tayo pupunta ngayon? Sabi ni Manuel Bennett, maghanap muna tayo ng kainan. Okay. Tumango si Elinda, I know a great restaurant. I'll take you there. Pagkatapos, pumara ng taxi si Manuel Bennett at ang kanyang grupo at lumabas ng ospital. Pagkatapos ng hapunan, si Manuel Bennett at ang kanyang mga kasama ay namasyal sa kalapit na Rhine River. Ang paikot-ikot at paikot-ikot na Rhine River ay napapaligiran ng mga kalye, na may mga istilong European na gusali sa magkabilang gilid, na parang nasa isang fairy tale. Ang lima sa kanila ay nasiyahan sa simoy ng gabi, nag-uusap at humahanga sa kultural na tanawin sa tabi ng Rhine River, na naramdaman ang matagal nang nawawalang pagpapahinga. Ngunit sa sandaling ito, papalapit sa kanila ang dalawang lasing na dayuhang lalaki. Ang isa ay payat,
at ang isa naman ay mataba. Ang parehong mga dayuhang lalaki ay may mga tato sa buong katawan, at kahit na may pattern ng bungo na nakatato sa kanilang mga leeg. May kagandahan. Beauty, Tara, sabay tayong uminom at magsaya. Ang dalawang dayuhang lalaki ay hamarang sa daan, sumipol kina Elinda at Projna Bates, ang kanilang mga bibig ay puno ng kabastusan. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett at sinabi sa malalim na boses, "Umalis ka na. Anak, sino ka ba? Nakausap ba kita? Fuck. You two beauties stay, everyone else, scram." Medyo mayabang ang dalawang dayuhang lalaki, sinisigawan sina Manuel Bennett, Lily Teasdale, at Barden Bard. Mahinahong sinabi ni Manuel Bennett, "Barden, ikaw ang bahala." Sige. Lumapit si Barden sa dalawang dayuhang lalaki, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, "Tara, laro tayo." "Shit. Talunin mo siya. Isang East Nation lad ang nang-ahas na labanan tayo, hinahanap niya ang kamatayan." Ang dalawang dayuhang lalaki ay sumigaw at sumugod kay Barden. Mabilis na naghagis ng ilang suntok si Barden, na nagpabagsak sa parehong dayuhang lalaki. Napahiyaw sa sakit ang dalawang dayuhang lalaki, dumudugo ang ilong at bibig dahil sa pambubugbog. "Damn it, you two piece of trash dare to harass Miss Elinda and my sister Projna Bates, hindi kita bibitawan." Malamig na sigaw ni Barden at sinipa sila ng ilang beses. "Sir, wag niyo na po kaming talunin, nagkamali po kami." "Sir, alam po talaga namin na nagkamali kami." Mabilis na humingi ng awa ang dalawang lalaki na halatang takot. Kinaweya ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, "Barden, hayaan mo na, hayaan mo silang mawala." Tumango si Barden, sinipa ang dalawang lalaki ng ilang beses, at sumigaw. "Scram! Oo na, aalis na kami." Mabilis na bumangon ang dalawang lalaki at tumakas na parang may langis sa paa. Gayunpaman, ito ay isang maliit na insidente lamang. Hindi na ito pinansin ni Manuel Bennett at ng iba pa at nagpatuloy sila sa paglalakad sa tabi ng Rhine River. Sa pagdaan nila sa ilang maliliit na tindahan, papasok silang lima at nagbabrowse. Gayunpaman, tulad ng paglabas nila sa isang maliit na tindahan ng accessory. Isang malaking grupo ng mga dayuhang malalakas na lalaki ang agresibong lumapit kay Manuel Bennett at sa kanyang mga kaibigan. Nangunguna sa kanila ang isang mabangis na mukhang kalbo na malakas na lalaki na may ilang hikaw. Tumabi sa kanya ang dalawang matipunong lalaki na binugbog ni Barden kanina. Bukod dito, lahat sila ay may pinag-isang mga tato sa bungo sa kanilang mga leeg. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, hindi nakakagulat na tumakbo ang dalawang lalaki na iyon ng napakabilis, pumunta sila para kumuha ng mga reinforcement. Galit na sinabi ni Barden, "Kung alam kong magkakaroon ng reinforcements ang dalawang bastard na ito, hindi ko sila papakawalan ng ganoon kadali." Nag-aalalang tanong ni Elinda, "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Mahinahong sinabi ni Manuel Bennett, "Huwag kang mag-alala. Sila ay isang bungkus lamang ng basura." Pagkatapos, lumakad ang grupo ng mga dayuhang malalakas na lalaki. Pinagmasdan ng kalbong malakas na lalaki na nangunguna sa kanila si Manuel Bennett at ang iba pa, na nakapikit at nagtanong, "Kayo ba ang bumugbog sa aking mga kapatid?" Humakbang si Barden at sinabi sa malalim na boses, "Ako ang nakabangga sa kanila, anong gusto mo?" Ngumisi ang pinuno ng malalakas na lalaki at marahas na sinabi, "Anak, kilala mo ba kung sino kami? Kami ay mula sa unang pinakamalaking Chamber of Commerce sa Windmill Country, ang Skull Chamber of Commerce. Naglakas loob ka bang magpatong ng kamay sa mga tao ng Kamara ng Komersyo, pagod ka na bang mabuhay?" Kabanata 550, Kabanata 550, Evil Butcher. Naiinip na sinabi ni Barden, "Wala akong pakialam kung anong uri ng Kamara ng Commerce ka, kung gusto mong gawin ito, pagkatapos ay magmadali." Habang nagsasalita siya, tinanong ni Barden si Manuel Bennett, "Brother Bennett, papatayin ba natin silang lahat o ano?" Sinabi ni Manuel Bennett, "Iligtas ang kanilang buhay. Tutal, nasa ibang bansa sila, at ayaw niyang gumawa ng masyadong eksena." "Nakuha ko.
Tumugon si Bardon, at pagkatapos ay inihagis ang kanyang Zen staff patungo sa grupo ng mga tao sa Skull Chamber of Commerce. Sumakay din sina Lily Tisdale at Bardon sa paggalaw ng kanilang mga katawan. Mga kapatid, patayin mo sila para sa akin. Utos ng kalbong malakas na lalaki sabay kaway ng kamay. Ang mga tao sa kalye ay natakot lahat at nagsitakas. Ngunit nang magsisimula na ang labanan ng magkabilang panig, biglaan, sunod-sunod na hiyawan ang nagmula sa likod ng mga tao ng Skull Chamber of Commerce. Kaagad pagkatapos, nakita nila ang ilang mga figure na lumilipad at bumagsak ng husto sa lupa. Anong nangyayari? Anong nangyari? Sino ang nang-ahas na manggulo sa mga tao ng Skull Chamber of Commerce natin? Nagulat ang mga miyembro ng Skull Chamber of Commerce at napalingon sila. Si Manuel Bennett at ang iba pa ay na-curious din at tumingin sa paligid. Nakita nila ang isang puting higanteng lalaki na naglalakad palapit sa kanila. Ang puting higanteng lalaking ito ay halos 3 metro ang taas, na may malaking frame, nakaumbok na kalamnan, kayumangging kulot na buhok, mutton chop whiskers, at naninigarilyo ng tubo. Sa bawat hakbang niya, bahagyang nanginginig ang lupa, para siyang isang gumagalaw na maliit na tore. Habang papalapit ang puting higanti, ang mga tao mula sa Skull Chamber of Commerce ay natakot at lumipat sa gilid. Walang paraan, ang laki lang ng higanteng puting lalaki ay nagbigay ng matinding pressure sa kanila. Si Manuel Bennett, Lily Tisdale, Bardon, at Elinda ay nataranta. Hindi nila nakilala ang puting higanteng lalaking ito. Gayunpaman, si Prajna Bates lamang, nang makita ang puting higanteng lalaki na ito, ay hindi maiwasang manginig sa buong katawan. Namutla ang kanyang mukha, at nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. "Fuck, who the hell are you, dare to disturb our Skull Chamber of Commerce business?" Mabilis na nakabawi ang kalbong malakas na lalaki at nagmura habang naglalakad patungo sa puting higanteng lalaki. Gayunpaman, sa isang iglap ay lumapit ang kalbong malakas na lalaki. Ang puting higanti ay direktang nag-abot ng isang kamay, hinawakan ang leeg ng kalbo, at inihampas siya sa lupa. Boom! Malakas na yumanig ang lupa. Ang mga batong slab ay agad na nabasag. Napasigaw ang kalbong malakas na lalaki sa sakit, nabasag ang ulo at dumudugo, at marami sa mga buto sa kanyang katawan ang nabali. Matapos mabaligtad ang kalbong malakas na lalaki, sinipa siya ng puting higanti at pinalipad siya. Bahagyang ipinikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata. Master! Talagang master ang puting higanteng lalaking ito. Napatingin din sina Lily Tisdale at Bardon sa puting higanteng lalaki na may pagka-alerto sa kanilang mga mukha. Kung tutuusin, ramdam din nila ang lakas at takot ng puting higanteng lalaking ito. Ano bang pinagtataguan nyo? Patayin nyo na tong lalaking to. Sa oras na ito, ang kalbong malakas na lalaki na nahulog sa sulok ay sumigaw sa mga tao ng Skull Chamber of Commerce. Bagamat natakot ang mga tao sa Skull Chamber of Commerce, nag-ipon pa rin sila ng lakas ng loob at sumugod sa puting higanteng lalaki. Ngunit sa sandaling ito lamang, ikan-away ng puting higanti ang kanyang kamay. Ang susunod na segundo, whoosh, whoosh, whoosh. Sinamahan ng isang serye ng mga breaking sounds. Tanging nakita, isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na masikip na damit, na may malamig na ekspresyon, ay tumalon pababa mula sa mga bubong ng mga bahay. Paglapag, sabay-sabay nilang binunot ang kanilang mga baril, itinutok sila sa mga tao ng Skull Commerce. Sa isang iglap, ang mga tao mula sa Skull Chamber of Commerce ay hindi na nang ahas na kumilos, nanginginig sa takot. Sa wakas ay nagsalita ang puting higanti, "Hindi ka pa ba aalis? Kung hindi ka aalis ngayon, iwanan mo ang iyong buhay." Sa sandaling ito, napagtanto ng kalbong malakas na lalaki na ang puting higanti ay talagang hindi isang taong maaari niyang gulo. Pilit siyang bumangon at sumigaw, "Tara na, bilasan mo." Hindi nagtagal, ang kalbong malakas na lalaki ay hindi nang ahas na mag-alinlangan kahit isang segundo at pinangunahan ang 12-dosenang mga tao mula sa Skull Chamber of Commerce upang tumakas mula rito. Nang umalis ang mga tao mula sa Skull Chamber of Commerce,
Ang mga lalaki at babae na nakasuot ng itim na masikip na damit ay nagligpit ng kanilang mga baril, yumuko sa puting higanti, at mabilis na umalis. Nawala na ang mga nakakainis na langaw na iyon. Walang pakialam na nagsalita ang puting higanti habang nakangiting nakatingin kay Manuel Bennett. Mr. Bennett, nagkita na tayo sa wakas. Ang puting higanti ay nagsasalita ng matatas na wika sa East Nation, kaya naiintindihan ni Manuel Bennett. Kilala mo ako. Napuno ng kalituhan ang mga mata ni Manuel Bennett. Sigurado siyang hindi niya kilala ang taong ito. Bumuga ng usok ang puting higanti at sinabing, bagaman hindi pa kita nakikita, matagal ko nang alam ang iyong pag-iral. Ngayon, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa aking subordinate na nagsasabing nandito ka, kaya naisipan kong puntahan ka. Sino ka? Lalong naguluhan si Manuel Bennett. Bago pa makapagsalita ang puting higanti. Mabilis na humakbang si Prajna Bates, yumuko sa puting higanti at magalang na sinabi, "Hello, Mr. Evil Butcher." "Hello." Nakangiting tumango ang puting higanti. "Evil Butcher." Saglit na nag-alinlangan si Manuel Bennett at nagtanong, "Prajna, sino ba talaga ang Evil Butcher?" Napabuga ng hangin si Prajna sa turbid chi at sinabing, "Mr. Bennett, nasabi ko na sa iyo noon pa. Sa Dark World, mayroong 4 na King of Assassins. Ang isang ito dito ay isa sa kanila, ang Master ng Slaughter God Temple, ang Evil Butcher." Oh! Tumango si Manuel Bennett bilang realisasyon. Hindi katakataka na ang taong ito ay may kahanga-hanga at nakamamatay na aura sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging hari siya ng mga assassin. Bulalas ni Barden Bard na may pagtataka sa mukha, "Damn. So this dude has such a big background." Puno rin ng pagtataka ang mga mata ni Elinda at Lily Teasdale. Sinalubong ni Manuel Bennett ang tingin ni Evil Butcher at nagtanong, "Mr. Evil Butcher, ano ang maitutulong ko sa iyo?" Itinabi ng Evil Butcher ang kanyang tubo at tumawa ng malakas, ang sabi-sabi na si Mr. Bennett, kahit bata pa, ay nagtataglay ng pambihirang lakas. "Nakapatay ka ng maraming assassin mula sa Assassin World. Kaya, gusto kong magkaroon ng kapareha sa iyo. Ano sa palagay mo, Mr. Bennett?" Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, dahil interesado si Mr. Evil Butcher, malugod kong tatanggapin ang hamon. Tawa ng tawa ang Evil Butcher at sinabing, "Diretso talaga yan." Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita. Isang napakalaki at malawak na aura at kapangyarihan ang lumabas sa Evil Butcher, na umaakay patungo kay Manuel Bennett. Ang mas maningning na puting gintong liwanag ay kumislap sa kanya, na naglalayo sa paligid na kadiliman. Dumagundong. Habang lumalaganap ang kanyang aura at kapangyarihan, nagsimulang yumanig ng husto ang mga lansangan at mga bahay. Ang ilog sa malapit ay umuuga din. Nagsimulang magbob ang mga bangkang nakadaong sa pampang. Agad na sumigaw si Manuel Bennett, Lily, Barden, Prajna, protektahan si Elinda, at umatras. Pinuprotektahan nina Lily Teasdale, Barden Bard, at Prajna Bates si Elinda at umatras. Sa sandaling umatras silang 4. Si Manuel Bennett ay humakbang, at ang kanyang mga mag-aaral at katawan ay biglang nagbuga ng gintong liwanag. Isang mas nakakatakot at malawak na aura at kapangyarihan ang kumalat, na dumudurog sa Evil Butcher. Sa sandaling iyon, boom! Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa himpapawid, lumikha ng tunog na parang kumukulog. Kahit na malakas ang aura at kapangyarihan ng Evil Butcher, lalong lumakas ang aura at kapangyarihan ni Manuel Bennett, direktang pinigilan ang Evil Butcher.